Sabay po natin basahin yung talata natin sa gabi nito. May dalawa pong pinapahiwatig yung ginawa ng babae sa Panginoong Hesus. Una po, ginawa po niya yung pagpahid ng makal na pabango sa Panginoong Hesus bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Pangalawa, it invites us to give the best offering and sacrifice to our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi po inalintana ng babae yung halaga o kung masasayang ba yung pabango na ipapahid niya sa Panginoon. Basta't para sa Panginoon, ginawa niya ito. At hindi nga po lahat natuwa sa ginawa ng babae. Yung mga disipulo pong nakakita ay nagalit. They were indignant kung babasahin natin yung nasa talata. Kasi po, in a worldly, practical way of thinking, sayang. At pwede pang ibenta at itulong sa mga mahihirap. But para sa babae, in a godly spiritual way of thinking, God is first. Pinapahiwatig lamang po ng Panginoong Hesus na lahat po ng ating sakripisyo, lahat po ng mga nilaan nating oras, lakas, talento, lahat ng mga sakripisyo ng oras sa ating mga pamilya para sa Diyos ay hindi nasasayang. It is precious to His sight. Amen. Tapat ang Panginoon. Yes, tapat ang Panginoon. Ano po natin ito mahalintulad sa pag-iikap po? Pag po tayo nag-iikap po, tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Pag po tayo sumusunod sa utos ng Diyos, tayo po ay nagpupuri sa Kanya. And obedience is an act of worship. Kapag po tayo nag-iikap po, kalaki po nito ay sakripisyo. Alam naman po natin mga kapatid lahat na hindi po naging madali yung pag-iikap po nung una. Naging madali na lamang po yung pag-iikap po nung nagsimula po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Nasimula nating maramdaman at mapatunayan na sa gitna ng pagsubok, ang Panginoong Hesus ay tapat. Amen? So mga kapatid, let's continue to worship God, let's continue to be faithful, and let's continue to give the best offering and sacrifice to our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo po ay tumayo.